Saan ka man naroon, magkaramay tayo sa OFW Journeys with Charm! Welcome to OFW Journeys, ang channel kung saan tayong mga ordinaryong OFW ang bida. For this episode, ang pag-uusapan naman natin is about how to invest in the Philippine stock market. So this is a beginner's guide. So first, kailangan alamin muna natin, ano ba yung stock market? So based on the name itself, stock market. Market, palengke. 'Di ba sa palengke nandun yung may mga nagbebenta at doon tayo nagpupunta para bumili ng mga pangangailangan natin. So sa stock market naman, dun yung place kung saan nagba-buy and sell ng shares of stock ng corporation. Yung corporation kasi can either be a private corporation or a public corporation. So, yung private corporation, halimbawa, kayong 5 magkakaibigan, naisipan nyo magtayo ng business. So, nag-contribute kayo ng pera, nag-register kayo ng corporation sa SEC, sa Securities and Exchange Commission. And then, yung corporation nyo, sige, sabihin na natin na nagtayo kayo ng restaurant. Yun yung business ng corporation nyo. So, that is a private corporation. Kasi kayong 5 lang yung may-ari. Kayong 5 lang ang nag-contribute ng funds to come up with capital. While yung publicly traded corporation naman is a corporation kung saan publicly traded yung stock. So, for example, yung kayong 5 magkakaibigan, yung restaurant nyo, nag-expand, gusto nyo i-expand. So, tumataas na yung demand. So, gusto nyo mag-open ng branches in the different parts of the Philippines. Pero, kulang yung pondo nyo. Diyan ngayon papasok yung pwede nyo i-offer yung corporation nyo as a publicly traded corporation. So, dyan na rin papasok yung Philippine Stock Exchange, and then yung tinatawag nila na IPO, or Initial Public Offering, and then after that yun, dire-diretso na pwede nang i-trade yung shares of stocks ng corporation nyo sa Philippine Stock Exchange. So, like sa palengke, di ba? Pag bumili ka doon ng kailangan mo, so nagbayad ka, kapalit yung goods mo, ikaw na may-ari nun. So sa stock market naman, pag bumili ka ng shares of stocks, so yung portion ng stocks ng company, kasi hindi naman natin pwedeng bilhin yung company kasi sobrang laki nun. Like for example, SM, sobrang mahal nun, billions na, di ba? So, portion lang ng stocks ng corporation yung binibili natin. And by buying that shares of stocks, we become part owners of the corporation. So now that we know what is the stock market, ang next question naman is how do we invest in the stock market? So sabi nga natin market siya, 'di ba? Pero hindi tayo pwedeng mag-invest directly in the Philippine Stock Exchange. So kailangan natin ng stockbroker. So ano-ano ba sino-sino ba yung more or ano-ano ba yung mga stock brokerage company sa Pilipinas? So actually, yung mga big banks in the Philippines, meron na rin silang kanya-kanyang mga brokerage arm or brokerage firm. Like for example, yung Metrobank, meron silang First Metro Sec. And then yung BPI and BDO, merong BPI Securities and BDO Securities. And pero ako, ang gamit ko is Call Financial. Kasi yun na rin doon na rin ako na-introduce nung nag-start ako around a little more than 10 years ago. And very user-friendly naman siya, especially for beginners. And kaya yun na rin yung ginamit ko talaga all throughout. Hindi na ako nagpalit ng brokerage company. And ang kagandahan kasi ngayon, lahat na ng brokerage, kumbaga, hindi na mahirap mag-invest in the stock market kasi online na siya. So, marami ng brokerage companies na pwede mong mag-open ng account para makapag-trade ka or makabili ka nga ng
stocks ng different companies, publicly traded companies. So, in the stock market, 'di ba pag yung corporation naging publicly traded company sila, yung initial offering nila para mag-start sila. So, galing mismo yun sa company. So, sila yung magbebenta, i-open nila for shareholders or stock investors yung mga shares of stocks nila. Pero once na nandiyan na yan, nabili na ng mga shareholders, stockholders sa bro sa brokerage or sa Philippine Stock Exchange, pwede nang mag-buy and sell yung mga different shareholders ng stocks. So, ginagawa nga yan sa stockbroker. So, yung stockbroker, siya ang nagfa-facilitate ng buying and selling of shares of stocks. And yung mga shareholders or stockholders na katulad natin na bumili ng shares of stocks ng different companies, we can buy and sell our stocks in the stock market. And speaking of buying and selling, third question na tatanungin natin is, paano nga ba tayo kikita sa stock market? So, market, parang, kumbaga yung basic law ng supply and demand. So, sa market, di ba, pag maraming gustong bumili, pero konti lang yung seller, tataas yung presyo ng bilihin. So, sa stock market, walang price cap dyan. Kaya, pwedeng tumaas kahit gaano kataas. Pwedeng abutin ng share prices. Kumbaga, ng buying price ng isang shares of stock, ng mga shares of stock. Pero, on the other hand naman, pag maraming gusto magbenta, tapos konti lang yung gustong bumili, bababa yung presyo. So, ganun din sa stock market. Pero syempre, maraming factors na dapat i-consider or maraming factors na nakakaapekto sa share prices ng mga stocks. So, pwedeng mga news, magandang news or pangit na news or yung fundamentals na tinatawag, kunwari yung um, income ng company, yung ah, financial situation ng isang company, ganun, or kunwari may news ng mga merger, ganyan, ang daming pwedeng makaapekto sa share prices. Kaya, medyo complicated siya. Ibang ano na yan. Kumbaga, mas deeper discussion na yung bagay na yan. Pero, basically, yun nga, parang law of supply and demand. Yun yung makakaapekto sa share prices. So, yung ways kung paano tayo pwedeng kumita sa stock market, first is yung capital appreciation. Yun nga, kapag tumataas yung presyo ng share prices, for example, nabili natin siya ng mas murang halaga and then nagkaroon ng magandang news, kunwari may bago silang investments or merger, pwedeng tumaas yung presyo nun pag maganda yung outlook ng nung news tungkol sa company. So, pwedeng tumaas yung presyo. Pag tumaas yung presyo, pag binenta natin, yun na yung isang way na kikita tayo. Pag bumaba naman yung presyo at hindi pa natin binibenta yung ating shares of stocks, ano pa lang yun, tinatawag ng paper loss. So, hindi ka pa talaga lugi, paper loss pa lang. So, pwedeng hawakan mo pa siya. Kung long-term investor ka naman, pwede mong hawakan pa yung shareholdings mo until tumaas ulit yung presyo bago mo siya ibenta. And then, another way to earn from the stock market is sa dividend. So, pag bumili tayo ng mga blue chip companies na nag-o-offer ng dividends, yan yung isang way na pwede tayong kumita rin from the stock market. And then, pag re-reinvest pa natin yung dividends na yun, then magbe-benefit pa tayo dun sa tinatawag nila na compounding interest. Pero syempre, depende pa rin yun kasi 'di ba volatile kasi ang stock market. So, bago tayo mag-start mag-invest sa stock market, kailangan tingnan muna natin yung ating risk appetite. Kung tayo ba ay hindi, kumbaga mas mataas yung appetite natin for risk, then go ahead and invest in the stock market. Kasi makikita natin yan magfa-fluctuate. So, titingnan din natin kung
nandun na ba tayo sa prime years natin? Kasi syempre, pag nandun na tayo sa prime years, mga seniors na tayo, mas okay na na i-enjoy na natin yung ating hard-earned savings, 'di ba? To enjoy our life. Kasi 'pag long-term investor, matagal yung inaano natin diyan, eh. Like me, ako 10 years na ako nag-i-invest in the stock market. So, sa tagal ng pag invest um, more or less, in the long run kasi tumataas yung share prices unless merong malaking event na mangyayari. Like for example, depression or um, financial financial downturns na puwedeng makaapekto. Pero kung long-term investor ka, puwede mong i-view 'yun as, opportunity to buy shares. Like for example, ngayong mga panahon na 'to, actually sobrang baba ng shares of stocks. It's a good time. Hindi ko pa rin masasabing good time to buy kasi puwede pa siyang bumaba. Pero ano na, at a discount na yung mga share prices ngayon actually. Pero siyempre observe lang muna tayo bago tayo pumasok. But puwede na nating i-start yung process ng pag-o-open ng brokerage account. So, for our next episode, I will share with you kung paano mag-open ng brokerage account sa Call Financial kasi Call Financial yung ginagamit ko, eh. Pero siyempre puwede naman kayong maghanap ng iba na mas convenient sa inyo, especially kung do'n na kayo nagbabangko, baka mas madali na sa inyo para mag-open do'n. So, for now, yun lang muna, and I hope this episode is able to enlighten you or give you information about stock market para mas maging ah, para magkaroon kayo ng idea and ma-determine nyo or makapag-reflect kayo kung stock market investing is for you. So, thank you for your time again for watching this episode. And by the way, kung meron kayong mga gustong topics na i-cover ko dito sa YouTube channel na to, you can share it to me in the comment section below. And baka meron kayong story, baka OFW kayo na meron kayong inspiring story na gusto nyong i-share sa kapwa nating OFW to inspire them, comment din kayo sa um, comment section below and I will reach out to you para kayo naman yung ma-feature ko dito sa channel na to. Kasi nga, di ba, syempre lahat tayong mga ordinaryong OFW ang bida dito sa channel na to. Kaya, feel free lang to message me kung gusto nyong i-feature natin dito sa channel yung inspiring story ng buhay niyo. So, thank you and please like and subscribe this channel and share it to your friends. Till next week, bye!